Never ako nanghingi. Hinahayaan ko lang sila na gawin kung ano yung mga gusto nilang gawin. Abala ngayon si Jeneline Mercado sa pagsushoot ng kanyang period film na Rosario, na kalahok sa nalalapit na 2010 Metro Manila Film Festival. Sa set ng nasabing pelikula, nagpaunlak magkwento ang aktres ukol sa intrigang may nakakitang sweet sila ng ex-boyfriend na si Patrick Garcia. Nabasa ko yan, hindi kami sweet, hindi nga kami nag-uusap eh. Friends naman kami. Yun lang. There's always a limit. Kasi nga, di ba, yun lang naman ang responsibility niya, hindi naman ako. Inilarawan ni Jen si Patrick bilang isang responsabling ama sa kanilang anak na si Alex Jazz. Responsable maging sa pinansyal na aspeto. Oo naman, lahat naman yun nagagawa nila. Never ako nanghingi. Alam naman ng lahat ng tao yan. So, hinahayaan ko lang sila na gawin kung ano yung mga gusto nilang gawin. Mula sa paggising, yung pagkain ni AJ, pagpapakain, tapos pagpapaligo, tapos supervise niya lahat. Oo. As in hands-on pa. Yun. As in pagpasok sa school, hintayin niya, pagkatapos sunduin niya. Asikaso naman ni Patrick at saka nung father niya. Oo. So, silang dalawa nag-share. Oo. Yun. Para kay AJ. Oo. Parang 2 thumbs up sa akin. Okay, kumbaga, ang laki nung pinagbago at natutuwa ako na talagang responsible na si Patrick pagdating sa mga ganyang bagay. Sa katatapos lang na birthday party ni Alex Jazz na inorganize mismo ni na Patrick, larawan sila ng isang masayang pamilya. Family. Siyempre ginagawa rin namin yun para rin naman kay Jazz. Kumbaga para rin lumaki yung bata na makita niya na normal naman yung pamilya. O kahit na hindi kami magkasama ng tatay niya. Close kami, especially kina Mami Lydia, kasi si Mami Lydia naman talagang nagsusupervise din kay AJ, habang ngayon kasi busy si Jen, no? So talagang si Mami Lydia, kasama pati Yaya, nandun sa kasama ni Patrick sa Ayala Alabang, yon parang nagtutulong-tulong silang alagaan si AJ. Dahil sa gumagandang ugnayan ng dalawa, iniisip ng marami na hindi imposibleng magkabalikan ng dalawa. Ano kayang epekto nito sa kanyang relasyon kay Dennis Trillo? Ni Dennis yan. Oo. Nasa kanila na yun. Kasi ever since naman, di naman ako nakailam doon sa mga affairs ni Patrick. Hindi na siguro. Basta masaya na lang ako na yung pagiging responsable niya, pagiging tatay niya kay Jazz, ay ginagawa niya ng mabuti. Wala. Ano na tayo dyan? Tapos na tayo dyan sa mga selos-selos na yan. Ibang usapan to ngayon di ba? Siyempre, magandang makita yung magkakasama sila and yung maayos na lahat, nakalimutan na yung mga samaan ng loob. At siyempre, importante din yun para kay AJ, di ba? Na makita niya na okay yung parents niya. Hindi naman. Kasi siyempre, di ba, Jen, Naiintindihan naman niya yun di ba? Ganun din naman ang sitwasyon niya. At alam niya naman yun. Alam niya na yun. Nagkita na rin kami. Walang problema. Kinumusta lang niya yung baby ko. Kasi dumalo kami nung nagkasakit kasi si AJ, tapos nandun din si Patrick. Tapos, yun, kamustahan lang. Hopefully, hindi dengue. Masayang nagtipon-tipon sa events place sa Green Hills kagabi ang ika nga'y magkakapatid sa ilalim ng artist manager na si Perry Lansigan. Ipinagdiwang kasi ng PPL Entertainment Incorporated ang unang anibersaryo nito na dinaluhan din ng ilang kabilang sa kwadra ni Perry. Sana mag-continue pa yung success. Siyempre happy ako, lalo na very successful si Tito Perry and si Perry, kaibigan ko yan since nasa bubble gang pa siya noon. Lahat ng mga artista nila parang mga anak na namin. Si Ding Dong, parang kapatid ko na yan. I remember Ding Dong when he was still starting as a dancer.
and all of them. Of course, si Gab, nung kasama namin sa SOP nung araw. So, Dahil mula nung nag-umpisa, ako kasama ko na si Perry syempre. And siguro in a significant bulk of years siya nga nagmamanage sa akin. So ngayon na palaki yung family. So I'm very happy. Ganun din naman kahit na sa paglago niya, magkakasama kami lahat, kami mga magkakapatid dito. Isa si Paolo Avellino sa mga sumipot kagabi na nababalitang bagamat wala pang eksaktong petsa, ang pagbabalik sa bansa ni LJ Reyes at ng kanilang anak ay Soon. Malapit na rin bumalik. Yun nga, iniintay na lang yung mga papers na kailangan gawin tsaka yung vaccine ng baby para pag binahe, hindi magkasakit. Kasi ayaw rin ibiyahe ng walang blessing ng church. Yes. siguradong malungkot naman ang magiging Pasko ni Angelica de la Cruz at ng kanyang pamilya dahil sa yumao niyang kapatid. Naging tradisyon na raw kasi nila ang magkaroon ng salo-salo, exchange gift at pamisa. Siguro this year, ganun lang din ang gagawin namin. Kasi magpapamisa lang kami for my brother. Kumusta naman ang kalagayan ng kanyang ama at isa pang kapatid? They both got sick, my dad and Kuya Eric, di ba? They both got sick, pero now, they're okay na. Pero, health-wise, okay na sila. Pero syempre, we will never be 100% okay ever again. You will just have to learn to live with the pain. Naayos ba ni Angelica ang inaapila niyang paghalili sa kanyang nasirang kapatid sa pwesto nito bilang konsehal ng Malabon City? Baka hindi ako yung pumalit sa kanya. At kung hindi naman nila gusto ibigay sa akin, hindi ko naman pagpipilitan yung sarili ko eh. Okay lang. Siguro yun talaga yung gusto ni God. Wala. Samantala, kasalukuyang sumasailalim si Ding Dong Dantes sa series of check-ups. Bunga ng kanyang pagkakasakit kamakailan, pero hindi naman daw niya yon ikinaospital. Hopefully hindi dengue. Pero syempre mahabang proseso yan. Hindi yun, baka siguro kaya natama lang ng virus or flu. And kailangan lang talaga ng pahinga na tsaka sa free from everything, from work, from stress.